Gusto ko lang i-share ang aking karanasan bilang isang poging tricycle driver dito sa Quezon City. Hindi sa pagmamayabang, may itsura naman ako. Matangkad, moreno, at laman din ako ng gym. Kaya matipuno ang pangangatawan ko. 30 years old ako. Looking good and looking young. Itago mo ako sa pangalang Lucky. At ito, ang aking SPG. As in, super. Back-nerd. Secret. Fun. Friday ng gabi nun. Birthday ng isa naming kasamahang driver. Alas 11 ng gabi. Habang pauwi na ako galing sa isang inuman, medyo hindi naman ako nalasing. Kasi tinakasan ko yung mga kainuman ko. Sabi ko, jijingle lang ako sa labas at magyoyosi pero uwi na ako. At natakasan ko nga sila. Pinaandar ko na yung trike ko. At habang binabaybay ko ang kalsada na pauwi sa amin kasi medyo malayo pa ang bahay ko, meron akong naaninag. Naaninag na pumaparang. Sabi ko sa sarili ko, Wala ka dyan. Di na kita isasakay kasi naantok na ako. at habang papalapit sa kanya, natamaan siya ng ilaw ng trike ko. Bigla akong preno ng malakas, full brake, DJ Rocky. Kasi, ang ganda pala nung babae. Nilapitan ko at tinanong ko kung saan siya magpapahatid. Sabi ko, Ay ma'am, sakay po kayo? Saan po kayo magpapatid? sabi niya, Sa malapit lang, sa Cubao. Tapos ituturo ko na lang pag malapit na tayo. Okay lang ba? sabi ko, Okay, sige. Basta magandang katulad mo. Ihahatid ko. Sumakay siya at binuksan ko yung ilaw sa loob ng trike ko para makita ko. Makita ko ng mas matindi ang kanyang ganda. Hinatid ko siya sa pupuntahan niya. At habang binabaybay namin papunta sa pupuntahan niya, tinanong ko ang pangalan niya. At itago na lang natin siya sa pangalang Rose. Si Rose na maganda, sexy, at maputi. Nalaman kong 27 years old na siya. Grabe lang kasi ang suot niya nung gabing yon, DJ Rocky. Nakapantulog siya. Maiksing shorts at nakasando. Na halos kita na ang dalawang kulay rosas na buwan sa gitna ng mga malulusog niyang planeta. At yung legs niya na hindi maiiwasang matingnan dahil ang kinis parang labanus. At alam ko, nakaliligo lang nito dahil basang-basa pa ang buhok niya. Grabe, DJ Rocky. Naramdaman ko noon na tumatayo na ang dakilang si Mang Kanor ko. Fast forward. Nung nakarating na kami sa pupuntahan niya, nakiusap siya na kung pwede raw hintayin ko siya dahil wala siyang masasakyan pabalik. Pumayag na ako, DJ Rocky, dahil alam kong doble ang bayad nun. At ang sabi niya, Kuya, okay lang ba? Hindi mo kasi meron lang ako ibibigay sa kaibigan ko. Tapos balik tayo kung saan mo ako sinakay kanina. at ang sabi ko naman, Okay, sige Rose. hinintay ko siya, DJ Rocky, siguro mga 30 minutes. Medyo matagal.
at nakatulog na ako sa trike ko. Kasi nga, nahihilo na rin ako ng konti. Biglang naramdaman ko na lang na merong gumigising sa akin at ang sabi niya, Kuya, uy, gising. Sorry nakatulog na ako sa tagal ko. at bumangon ako noon at ang sabi ko, Okay lang. Basta ikaw. Maghihintay ako. at bumalik na kami kung saan siya sumakay. Tinanong ko siya kung bakit gabi na. Lumabas pa siya para ibigay sa kaibigan niya. Pwede naman bukas. Sabi niya, kailangan daw yun ng kaibigan niya. Okay lang, DJ Rocky. Nagising pa rin naman ako sa tulong niya. Nung nakarating na kami sa apartment niya, inalok niya ako kung gusto ko raw magkape sa loob. Kasi naaamoy niya raw ako, naamoy alak. At napansin niya nga, inaantok na. Nahihiya raw siya kasi pinag-antay niya ako ng matagal. Sa totoo lang, DJ Rocky, umantig yung mga ugat ni Mang Kanor sa loob ng pantalon ko. Sa sinabi niya na pwede akong magkape sa loob ng apartment niya. Walang ano-ano pumayag ako noon. Siyempre tinanong ko kung may kasama siya sa apartment niya. At ang sabi niya, wala raw. Siya lang daw ang mag-isa na naninirahan sa apartment niya. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako lalabas sa apartment niya na talunan at bigo. At pumasok na nga kami sa apartment niya. Pinaupo niya ako sa sofa niya at nagtimpla siya ng kape. At nung nakatimpla na siya ng kape tapos binigay niya sa akin yung kape, yumuko at humarap siya sa akin. Kitang-kita ko yung dalawang malulusog na planeta niya. Grabe! Parang gusto na talaga ni Mang Kanor ko na kumawala sa loob ng pantalon ko. Kasi DJ Rocky parang nananadya siya sa ginawa niyang pagpapasilip ng mga planeta niya. Nakaisip na lang ako ng madilim na plano. At ito ang plano ko, DJ Rocky. Step 1. Manghihingi ako ng tubig sa kanya. Step 2. Maghuhubad ako ng pang-itaas. Kunwari, naiinitan ako. Kaya, uumpisahan ko na tong madilim kong plano. Sabi ko, Rose? Pwede ba akong makahingi ng tubig kahit yung hindi sana malamig? at ang sabi naman niya, Ganun ba? Sige, wait lang nung nakabalik na siya, nagulat siya, DJ Rocky. Kasi nakita niya ako na walang pang-itaas. At nabitawan niya yung hawak niya na baso. Buti hindi naman ito nabasag kasi plastic naman yun. Saglit siyang natulala sa akin. At tumayo ako para pulutin ang baso. Nagulat na lang ako, DJ Rocky, sa mga sumunod na eksena. Hinawakan niya bigla ang abs ko. Sabi niya, Wow, meron ka palang abs? at ang sabi ko, Nag-gym kasi ako kaya meron ako niyan. saglit kaming nagkatitigan. Saglit kaming nagkatitigan. At nakita ko na pumikit siya. Na parang gusto niya nang halikan ko siya. Walang ano-ano, DJ Rocky. At hinalikan ko siya. Hindi siya pumalag at nagustuhan niya kahit amoy alak ako noon. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa, hinalikan ko siya sa lieg at para akong nasa kalawakan ng pinuntahan ko ang malalaking planeta. Hiniga ko siya sa sofa at tinanggal ko na ang shorts niya at bumungad na nga sa akin ang kulay rosas na sunflower niya na walang kahit anong damo sa paligid nito.
At napasabi ako ng Ang bango naman ng sunflower mo. inamoy-amoy ko muna ang paligid. At hinalikan. Grabe! Ang bango! At napalunok ako. At napabulong sa sarili ko na ang swerte ko naman ngayong gabi. At bigla niyang hinawakan ang mukha ko at sabi niya, Siri mo ang sunflower ko, please. sabi ko naman, Siyempre naman, sisisirin ko yan. Hindi lang ako tricycle driver, no? Maninisi din ako. grabe DJ Rocky. Dumabo ako sa sunflower niya. At para akong isang bubuyog na pinapapak ang bawat paligid nito. Hinawakan niya ang ulo ko at sabi nito, sabi nito sa akin, ay, Lucky! Grabe ka! Grabe! Ang sarap! Ang sarap! Lalabas na At nakita ko na nga ang pag-undertaker niya. Maya-maya ay bigla na siyang tumayo sa pagkakahiga, pinaupo sa sofa at hinubad ang aking pantalon. Nanlaki ang mata niya nang mag-hello sa kanya si Mang Kanor. Well, DJ Rocky, may kalakihan din si Mang Kanor kaya ganun na lang siguro ang reaksyon niya. Siyempre, ginawa niya itong mikropono. Tuwang-tuwa si Mang Kanor sa ginawa niya at napasabi pa siya ng, Grabe. Ang lusog. Ang lusog na ni Mang Kanor. at ang sabi ko naman ay, Siyempre. Kanina pa nga nagwawala yan eh. grabe, mas lalo akong ginanaan nung umungol siya at napahiyaw ng mag-entrance si Mang Kanor. Hindi ko alam na grabe pala ang pagka-agresibo ni Rose. Halos siya na ang nagtrabaho. Overwork na nga siya. Halos lahat ng positioning ginawa namin. Kulang na lang yung paglipad sa ere. Ala, helicopter. Halos inumaga na kami sa dami ng ginawa namin at nakarami-rami talaga kami. Lumabas ako sa apartment niya na panalo at waging-wagi. Sa ngayon, DJ Rocky, meron pa rin nangyayari sa amin. Meron kasi siyang afam, kaya hindi pwede maging kami. Pero aaminin ko, nai-in-love na ako sa kanya. At alam ko na ganun din siya sa akin. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. At sana ay ma-inspire lahat ng mga drivers, sweet lovers sa aking kwento. Na kapag inalok ka, grab the chance. Salamat sa pagbabasa ng aking kwento.